Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartates Jr., nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident. Next. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na 3 at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At 5 po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core, pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. So ito po ang timeline as we have established during the investigation. But before this, bagong information po galing sa ongoing investigation natin, napag-alaman po na si alias Nash ay dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in the morning. Umattend pa po siya ng flag raising ceremony at saka po pumunta sa isang comfort room sa loob ng eskwelahan kung saan siya ay naghintay, and he was joined later by alias Rod at around 8 a.m. Ang mga alas 9 po ng umaga ay lumabas sila, nagpaikot-ikot hanggang umabot po dito sa 9:20 na nagsimula na silang magpaputok. Masabi ko lang po na itong video na to ay galing pa po dun sa open source. We have verified that this is authentic, but we still have to establish yung provenance po ng mga video by talking to those who took the videos. So ito po nung 9:20, napanood naman po siguro natin ito. Next. 9:22 rather. After 2 minutes, dumating po yung ating responde, yung ating mga kapulisan. Ito po nakikita natin. At 9:30, the first CICL was subdued by a personnel from the BFP as well as one of our intel personnel ng Tacloban City Police Office. Na-recover po sa kanya yung caliber 38 still containing 5 live rounds at isa pong fired na bullet. So isang beses lang po siya nakapagpaputok. Ito po, nung kiniklear na natin yung area, dinadala na po yung mga biktima sa hospital. Next. Ito na po yung clearing natin. In-ensure po natin, of course, yung na area ay safe na. Wala na pong ibang kasama nila at wala na pong danger sa mga nasa paligid po. Ito po naman ay tinan over ng mga concerned citizen ang pangalaw pong nating CICL. Nakuha po siya at itinan over sa Police Station 1 ng Tacloban City. Na-recover rin po sa kanya ang yung 9mm na may naka-insert pa po na magazine at mayroon pa pong 3 bala na hindi niya po naiputok na. Ito po, kinandak na po sa kanila ang medical examination and at 11, they were properly turned over to the CSWD of Tacloban City.
ito po ay, since they are considered as very dangerous, ay kasama po rin ang pulis natin doon sa opisina po ng CSWDO. Ito po ang mga actions taken natin. So we conducted crime scene processing at ito pong mga CICLs natin ay nag-undergo na rin ng and we have already the result. They are both positive for gunpowder nitrates. So ibig sabihin po sila ay nagpaputok po pareho. Yun nga po, yung resulta ng ating firearms record verification ay lumabas nga yung isang 9mm ay naka-issue po sa ating isang police at yun nga pong 38 ay sa isang security agency. Alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as well as ang ating pong SILG Secretary John Vic Rimulya, agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP. Unang-una po ang comprehensive review ng lahat po ng ito. Existing security protocols para po sa na prevailing sa ating pong mga eskwelahan. Ito pong access control and entry procedures. We are recommending na yung pong mga schools na malalaki, na marami pong ingress at egress ay ilimit na lang po sa isa o dalawa para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Also, yung anti-bullying policies, sinasabi po na puro sa papel lamang. By the way, sinabi po nila, yung pong this is connected with bullying is there, kanila pong claim yan, hindi po namin confirm pa yan. Sinasabi po nila, yung isa daw po ay pinagtatawanan yung haircut niya. The other one ay siguro dahil maliit siya. Pero unconfirmed po ito. Sa kanila lang po nanggaling ito. Also, papalakasin po natin yung coordination mechanism between the law enforcement, the barangays, as well as the schools po natin. And isa pa po ay yung we are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations.